Hindi lahat ng masama ay masama na, dahil lahat ay may karapatang magbago at magbalik loob sa Poong lumikha. Paano kung ang may lahi ng kasamaan ay maging tagapagtanggol sa sangkatauhan at kalabanin ang mga kampon ng kadiliman? Makakaya mo ba silang maging kaibigan o patuloy mo silang ipagtatabuyan? Tunghayan natin ang pakikipagsapalaran ng mag-amang mambabarang kontra sa aswang at pagtulong nito sa mga nangangailangan kahit sila'y hinuhusgahan ng karamihan dahil sa taglay nilang itim na kapangyarihan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Froy at Karine, pati na rin sa mga tagapakinig ninyong patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay na oportunidad na makapagbahagi ako ng aking kwento sa inyong channel. Alam kong nakahanay itong pambihirang karanasan ko sa mga kwento ng inyong channel, kaya naglakas loob na akong sumulat sa inyo. Samahan ninyo akong sariwain ang hindi ko marilimutang kwento tungkol sa mga aswang na naganap sa taong 1979. Noong 21 taong gulang pa lamang ako. Ako nga pala si Justin. Tubong Bicol po ako at ulila na sa ina. Construction worker po ang trabaho ng aking ama at ako ang kanyang katuwang sa paghahanap buhay. Mahirap nang wala ang ilaw ng tahanan, ngunit kahit nadadalawa na lamang kami ng aking ama, ay hindi ito naging dahilan upang mawalan kami ng pag-asa sa buhay. May katandaan na rin kasi ang aking ama, at sa edad na 67 years old, ay mas itinuon na lang niya sa paghahanap buhay ang kanyang sarili. Sinubukan ko rin nga itong wag nang pagtrabahuin at sinabihan kong ako na lamang ang magtatrabaho, ngunit hindi siya pumayag. Anak, wag mo na akong pigilan pa, dahil ito lang ang libangon ko sa buhay eh. Pero tay, patanda na po kayo eh. Mas maganda kung magpahinga na lang kayo sa bahay. Wag mo na akong alalahanin, anak, dahil kaya ko pa naman eh. Hindi na lang ako sumagot pa, dahil alam ko naman sa aking sarili na kahit na anong pilit ko kay tatay na wag na siyang magtrabaho, ay hindi ko rin ito mapipilit pa. Naisip ko rin na mas okay na siguro yun, dahil nakakasama ko siya palagi at nababantayan. Dahil nga sa pagnanais at kagustuhan ko na kahit papaano ay makapagpahinga na si tatay sa bigat at hirap ng kanyang pagtatrabaho, ay pinilit kong matutunan ang pagkukonstruksyon. Dahil dito ay mas natuwa ang aking ama dahil nakikita niya ang kagustuhan kong sundan at alamin ang kanyang trabaho. Sa umpisa ay medyo nahirapan nga ako. Hindi pala biro ang maging isang karpentero at mason. Pero kung titingnan ay parang ang dali lang. Pawis at pagod pala ang puhunan sa ganitong trabaho. Kahit nahihirapan ako, ay hindi ako sumuko dahil sa kagustuhan kong palitan ng aking ama upang kahit papaano'y gumaan ng kanyang trabaho. Ang plano ko kasi, kapag naging isang ganap at mahusay na ako sa ganitong larangan, ay kakausapin ko na si Itay na magpalit na kami ng magiging trabaho. Kung hindi ko siya mapapatigil, ay siya na lang ang magiging katulong ko sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, nalilimitahan ko ang kanyang mga gagawin. Kaya masisigurado kong magaan lang ang kanyang magagawa at hindi siya mapapagod ng sobra. Lumipas pa ang mga linggo at buwan, ay natutunan ko nga ang pagkakarpentero at pagiging mason. Kaya nang magawa ko na ang mga plano ko,
ay masinsinan ko nang kinausap si Itay tungkol sa nais ko. Dahil sa pamimilit ko, ay walang nagawa si Itay kundi ang pumayag sa nais ko. Kaya siya ang aking magiging katuwang. Ang tanging niya lang gagawin ay taga-abot ng mga kailangan ko sa pagtatrabaho. Sa umpisay, medyo nag-aalangan si Itay dahil sa sobrang gaan daw ng trabaho niya. Pero dahil nga sa pamimilit ko, ay unti-unti na niya natatanggap at nakasanayan ang ganoong uri ng trabaho. Lumipas pa ang mga araw at ganoon palagi ang aming ginagawa. Pagkatapos namin sa aming trabaho, ay humahanap uli kami ng mga taong mapagtatrabahuan kaya hindi kami nababakante. Nakikita ko rin naman na masaya si Itay sa kanyang pagtatrabaho. Kaya inakala ko na wala siyang problema. Ngunit ang hindi ko alam ay lihim pa rin niyang dinaramdam ang pagkamatay ng aking ina. Ayon sa pagkakakwento sa akin ni Itay, bata pa raw ako noon. Siguro nasa 10 taong gulang pa lamang ako nang magdalang tao ang aking ina sa pangalawa kong kapatid. Dahil sa pagiging karpintero ng aking ama, ay palagi niya itong napag-iiwanan sa bahay at ako lamang raw ang palaging nakakasama ni inay sa bahay. Wala naman daw nakikitang problema o ano pa bang panganib kay ina at sa akin, kaya nagpatuloy si ama sa paghahanap buhay. Naging komportable lang daw si ama na iwan si ina sa bahay dahil umaga pa at sinisikap nitong bago magdilim ay makauwi na siya sa amin. Dahil nga sa iniisip ni Itay na walang panganib, ay nagpatuloy lamang siya sa paghahanap buhay upang mayroon kaming makakain sa pang-araw-araw at iba pang mga gastusin. Todo kayot din si Itay dahil may mga kailangang pag-ipunan at mga bibilhing mga gamit para sa akin at aking paparating na kapatid. Wala namang problema sa pinagbubuntis ni ina, subalit nagbago ang lahat nang magtatatlong buwan na ang bata sa kanyang sinapupunan. Palagi na raw si inay na nakakakita ng mga tao tuwing hapon na umaaligid malapit sa aming bahay. Nakatayo lang daw ito habang nakatingin sa direksyon ng aming bahay. Dahil raw sa wala naman itong masamang ginawa, kundi ang tumayo at tumingin sa aming bahay, ay hinayaan lamang ito ni nanay. Lumipas pa ang maraming araw, ay may mga kakaiba ng mga nagpaparamdam sa paligid ng bahay. Tuwing hapon, ay tila may mga hayop na umaaligid sa likod ng bahay at tila nagmamasid lang ang mga ito sa bahay. Sa umpisa, ay hinayaan lang muna namin ni ina yon dahil sa inakala naming normal lang na may mga hayop sa likod ng bahay dahil sa madumong lugar at matalahib. Sa pagdaan pa nga ng mga araw, ay mas napapansin pa namin at palaging pagdaan ng mga tao sa aming bahay. Medyo nakakapagtaka dahil hindi naman daanan ang parte ng bahay na aming tinayuan. Katunayan sa unahan nito, ay magubat na parte at puro talahib, kaya talagang walang napapadaan doon. Pagsapit ng hapon, ay naririnig ko na naman ang mga baboy at kung ano pang mga hayop ang nasa aming likod bahay. At tila yung iba ay naghahabulan at nag-aaway. Dahil nga sa mga nangyari, ay sinubukan kong puntahan ang likod ng aming bahay. At nang nasa likuran na ako ng bahay, ay wala namang mga hayop akong nakikita. Ang kaninang maingay at tila mga naghahabulan ngayon ay tahimik at aakalain mong guni-guni mo lamang ang mga yun. Nang akmang babalik na ako sa loob ng bahay, ay nahagip ng aking paningin ang mga baboy na nagtatago sa talahiban. Ngunit natakot ako dahil parang hindi normal na mga baboy yun. Dahil mapupula ang mga mata nito at mahahaba ang mga pangil at naglalaway. Sa akin ngang takot ay tumakbo na ako pabalik sa loob ng bahay
at nanginginig kong sinabi kay inay ang aking mga nakita. Dahil sa mura kong isipan noon ay sobra akong natakot, kaya pagdating ng aking ama ay agaran akong nagsumbong. Nang marinig at malaman nga ito ni ama ay sobra itong nagalit dahil hindi niya inaasahan na si ina ang nais biktimahin at ang aking kapatid. Agaran namang pumunta si ama sa bahay ng albularyo upang magpatulong. Ngunit nang malaman ng albularyo na isang mambabarang si ama ay hindi kami nito pinaunlakan. Sa umpisa sinubukan pa ni ama ang tumanggi sa sinabi ng albularyo na isa siyang mambabarang. Ngunit dahil din sa husay at mga tangan nito ay nabuko nga si ama, kaya binantaan niya si ama na kung hindi aalis ay mapipilitan itong kalabanin si ama. Dahil nga sa tulong ang kailangan ni ama at hindi gulo ang ipinunta, ay umuwi na lang siya. Nais mang sabihin ni ama sa albularyo na kahit may dugo siyang mambabarang ay hindi niya ito ginagamit upang pumatay o magpahirap ng mga tao. Ngunit upang makaiwas ay nanahimik na lamang siya at umuwi. Umuwi nga si Itay na bigo na makahingi ng tulong dahil tinanggihan siya ng albularyo, kaya ginawa niya ang alam niyang pantaboy sa mga aswang. Talagang salot ang mga aswang na ito sa aming baryo. Katunayan, hindi lang ang aming baryo ang pinipinsala nito, maging ang mga katabi pa naming barangay. Ngunit dahil sa mayroon kaming albularyo sa aming baryo, ay hinayaan na lamang ito ng aking ama dahil alam niyang gumagawa naman siguro ng paraan ito upang kalabanin ang mga aswang na yon. Ayon sa mga sabi-sabi, isa itong pamilya na napadpad sa aming baryo at dahil nga sa wala naman itong ibang mapupuntahan ay tinanggap ito ng aming mga kababaryo. Sa umpisa wala naman daw problema, pero habang lumilipas pa ang maraming buwan ay doon na nagkakaroon ng mga binibiktima ng aswang. Sa umpisa, itinatanggi ng pamilyang yon na sila ang salarin. Ngunit hindi nagtagal, napatunayan ito ng aming mga kababaryo. Ngunit nang akbang papatayin na nila ang mga ito, ay bigla na lang daw nawala ang pamilyang yon. May mga sabi-sabi na nagpakalayo-layo na ang mga ito. Pero ang totoo, nasa paligid lang pala ang mga ito at pasimpleng nambibiktima. Dahil sa wala namang nahingan ng tulong si ama, ay binalaan na lang niya kami na magdoble ingat at sinabihan akong huwag na munang lalabas. Lumipas pa ang mga araw, dahil sa wala ngang proteksyon o pangontra sa bahay, ay mas lalong lantaran na ang ginagawang pananakot ng mga aswang. Katunayan, alas 4 pa lang ng hapon ay marami nang ang mga taong nakatingin sa bahay at umaaligid. Mas naging nakakilabot din ang mga ungol ng kung anong mga nilalang sa bandang likod ng bahay at minsan may naririnig kaming umiiyak at biglang tumatawa. Sobrang takot ko nga ng mga oras na yon at nanginginig habang umiiyak, kaya todo naman ang pagpapatahan sa akin ni inay. Maya-maya pa, may kumakatok at nangihingi ng tubig na maiinom, pero hindi sinasagot ni ina. Bagkus, niyakap niya lang ako ng mahigpit. Alam kong pati siya ay natatakot na rin, ngunit hindi lang niya pinapahalata. Dumating pa ang alas 6 at mas lalong naging nakakatakot ang mga nilalang sa labas ng bahay. Mas naging maingay ang mga ito at maririnig mo na parang kinakalmot ng mahabang kuko ang dingding ng aming bahay. May mga tumatakbo ng paikot-ikot sa bahay. May mga tila naghahabulan. Dahil sa takot namin ni ina, ay taimtim kaming nagdasal habang hawak-hawak niya ang itak sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa, biglang tumahimik
ang buong paligid. May kumakatok sa pinto at boses ni Itay ang nasa labas. Kaya dali-dali kaming lumapit sa pintuan at sinilip ang butas kung si Itay nga ang naroon. Nang makumpirma ni Ina na ang Itay nga ang dumating, ay dali-dali niya itong pinapasok. Ipinagtapat nga ni Inay ang mga nangyari at pagpaparamdam ng mga aswang at ang mas pagiging agresibo ng mga ito. Ay, lintik ng mga aswang yan. Talagang ako pa ang sinusubukan nila. Ramdam ko ang galit ni Itay ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay pumasok ito ng kwarto at may mga kinuhang gamit. Masinsinan namang nag-uusap ang aking mga magulang at tila mayroon itong hindi pagkakaunawaan. Nakita ko kasi si Ina na todo tanggi sa nais gawin ni Ama. Ngunit dahil sa hindi niya ito mapigilan, ay nagkasagutan ng mga ito at tuluyan nang umalis si Ina sa harapan ni Itay at nagkulong ng kwarto. Sumapit na lamang ang 8:00 ng gabi, ngunit hindi pa rin lumalabas si Ina dahil sa sama ng loob nito sa aking ama. Ngunit mukhang matigas din ang puso ni Ama at ayaw magpakumbaba kay Ina, kaya hindi niya rin ito inaamo-amo at pinuntahan ng kwarto. Dahil sa mga nangyari, mukhang walang plano ang mga itong kumain at dahil sa gutom na nga ako, ay kinukulit ko si Itay na magluto na dahil ayaw lumabas ni Ina. Wala namang nagawa si Itay kundi siya ang mag-asikaso sa pagluluto ng aming hapunan. Linda! Lumabas ka na riyan! Kakain na tayo! Hindi ko na gagamitin kung ayaw mo! Sambit ni Itay sa aking ina upang lumabas na nga ito sa loob ng kwarto. Sinara kasi ni Inay ang pintuan ng aming kwarto kaya hindi kami ni Itay makapasok. Inabot na lang kami ng 10:00 ng gabi na hindi pa nakakapaghapunan dahil sa tampuhan ng aking mga magulang. Kahit nalilito ako sa sinabi ni Itay na hindi na niya gagamitin kung ayaw ni Ina, ay binaliwala ko na lang dahil sa mura kong isipan. Umabot pa ng 11:00, ngunit talagang walang Inay ang lumabas at kahit anong paghingi ng tawad ni Ama at pagpapakumbaba ay hindi ito nagbubukas ng pinto. Nag-alala na kami ni Itay, lalo pat may mga aswang na naman kaming naririnig na nasa labas lang ng bahay, lalo na at buntis si Inay. At baka napaano sa loob kaya dali-daling kinuha ni Itay ang kanyang martilyo at walang pag-aatubiling sinira ang pinto ng kwarto. Nang mabuksan ito ni Itay, ay nabigla kami sa nakita dahil nakahiga pala si nanay sa aming higaan, ngunit maraming dugo sa kanyang mga damit. Kaya nagmadali kami ni Itay na lumapit, pero wala na pala itong buhay at wala na rin sa tiyan ni Inay ang aking kapatid. Senyales na inaswang ang aking ina. Alam ni Itay na may mga aswang sa labas ng bahay, ngunit dahil sa pagiging kampante niya na walang mangyayari ng gabing yon, dahil andyan siya, inakala niyang nananakot lang ang mga ito, ngunit nagkamali siya. Sa galit ng aking ama, ay wala itong tigil sa pagmumura at walang ano-ano. Kinuha niya uli ang kanyang kahon at nakita ko na mga gamit yon sa pambabarang. Mga walang ya kayo! Kagantihan ko kayo sa ginawa niyo! Galit na sambit ng aking ama. Gumawa siya ng mga simbolo sa lupa at pagguhit ng pabilog, kasabay ng paglagay ng mga itim na kandila at iba pang kailangan nitong gamit sa pambabarang. Nang maihanda na ang mga ito ng aking ama, ay pumasok siya sa pabilog na guhit na may mga simbolo at walang tigil ito sa pag-oorasyon. Maya-maya pa'y narinig ko na lang na may nilalang sa taas ng aming bubong na parang nag-aagaw buhay at tila umiiyak at humihingi ng kapatawaran. Nang ito'y tumahimik sa paghingi ng tawad,
ay narinig ko na lang na may mabigat na bagay ang nahulog mula sa bubong. Sinilip ko naman kung totoo ba ang aking hinala na yun yung aswang sa bubong na pumatay kay inay, at nang silipin ko ay tama nga ako. Tay! May aswang na bigla na lang nahulog mula sa bubong! Dapat lang yan sa kanila, anak. Nagpatuloy pa nga ito sa kanyang mga pag-usal, at sa pagkakataong ito, mas paulit-ulit pa ang kanyang mga binabanggit. Maya-maya pa, ang kaninang mga kung anong nilalang ang naghahabulan at nagtatakbuhan, ngayon ay biglang napalitan ng katahimikan. Sa pagtahimik ng paligid, ay lalo akong nagtaka, kaya sumilip ako sa siwang ng bahay at nakita ko ang mga aswang na nakaluhod habang hawak nito ang kanilang liig, senyales na nahihirapang huminga. Maya-maya pa, yung ibang aswang na nasa talahiban at nasa malayo ng bahay ay walang sinayang na oras at nagsipagtakbuhan papalayo. Nang makita ko ito, ay nagmadali akong lumapit kay Itay at sinabi ang aking mga nakita. Tay, yung mga ibang aswang, kumaripas na papalayo. Hayaan mo sila, anak, ng magtanda. Itong nasa loob ng ating bakuran, ang ating pagbabayarin. Pagkatapos ni Itay magsalita, ay kinuha niya ang kanyang itak at binuhusan ng itim na likido na nagmula sa maliit na bote. Samahan mo ako, anak, at ang makita mong pagkamatay ng mga aswang na yon. Opo, Itay. Nang makuha ko na rin ang gasera, ay sumunod ako sa likuran ni Itay. At habang papalabas kami ng pinto, ay nakita namin ang 3 pang mga aswang na hawak-hawak ang kanilang mga liig at pinipilit na huminga. Ngunit kahit anong gawin nila'y, naghahabol pa rin ng mga ito at unti-unti nang nawawalan ng mga lakas. Kita mo na, anak, ganito kalakas ang ating kakayahan. Ano po bang ginawa niyo, Itay? At pati mga aswang ay walang panama. Balang araw, anak, malalaman mo rin. Pagkatapos naming mag-usap ni Itay, ay walang awa niyang pinutulan ito ng mga ulo, at pagkatapos ay sinunog ang mga bangkay. Kinabukasan ay nagimbal ang mga kapitbahay namin dahil sa pagkamatay ni Inay. Umabot ng 6 na araw lang ang lamay bago si Inay na ilibing. Dahil sa pagkawala ni Inay, ay palagi na akong sinasama ni Itay sa kanyang pagtatrabaho, at pagdating ng pasukan ay hatid sundo niya ako sa paaralan. Mas naging ulirang ama si Itay sa akin. Halos lahat ay ginawa niya, at mas itinuon niya pa sa akin ang kanyang atensyon at pagmamahal. Hanggang sa umabot ako ng 21 taong gulang at nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit may tinapos na akong pag-aaral, ay mas pinili ko pa rin ang maging katulong ni Itay sa pagtatrabaho bilang isang karpintero at mason. Nais ko sanang wag nang pagtrabahuin pa si Itay at ako na lang maghanap buhay. Kaso ayaw niyang pumayag, kaya't hinayaan ko na lang siya sa gusto niya at inunawa. Lumipas ang maraming linggo at araw. Nang may mabalitaan kaming may mga aswang na namang namiminsala sa aming baryo. Medyo nagtaka pa nga ako dahil simula nang magkaroon ng pangyayari sa bahay ng gabing yon ay nagkaroon na ng katahimikan at kapayapaan, at ni minsan ay wala ng mga aswang ang gumagambala pa sa aming baryo sa loob ng maraming taon. Itay, nabalitaan mo na po ba? Ang ano, anak? Ang tungkol sa mga aswang, Itay. Ngunit nang nabanggit ko ang aswang sa aking ama, ay biglang umiba ang kanyang ekspresyon at nabakas ko rito ang lungkot sa kanyang muka. Kaya iniisip ko na baka naisip niya ang aming nakaraan sa mga nangyari sa aking ina at kapatid.
Pasensya na po, Itay. Ngunit tila hindi ako nito narinig dahil sa malalim ang iniisip nito. Ramdam ko ang bigat ng nararamdaman ng aking ama at lungkot sa pagkasawi ng aking ina kasama ng aking kapatid, kaya hindi ko na lang siya inusisa pa. Nagpatuloy ang aming simpleng buhay at patuloy lang kami ni Itay sa paghahanap buhay bilang karpintero at mason. Marami-rami na rin akong mga naririnig ng mga balita patungkol sa mga aswang at panggagambala nito sa aming baryo. Lumipas pa ang mga araw at nababalitaan na lang namin ang pagkawala ng ibang mga bata, maging ng mga buntis. Nais ko mang ibalita sa aking ama ang pangyayari sa pagkawala ng mga bata at buntis na aking mga narinig, ay isinantabi ko na lamang ito dahil baka maalala na naman ng aking ama ang mga nangyaring trahedya sa pamilya ko at makaramdam na naman ito ng pagkalungkot. Dahil sa wala namang lumalaban sa mga aswang, ay malaya ang mga ito sa mga nais nila sa aming baryo. Mas naging agresibo ang mga ito at sa wari ko ay mas dumami pa ang mga ito sa pamiminsala sa aming baryo at mga karatig naming lugar. Dahil sa pamiminsala ng mga aswang, ay nagkaroon ng takot ang mga tao sa aming baryo. Katunayan, pagsapit pa lamang ng alas 6 ng gabi, ay wala ng mga tao ang makikita mong nasa labas ng kani-kanilang mga bahay. Sa sobrang takot nga ng mga ito, ay talagang doble ang pagsara ng mga pinto at maraming mga pantaboy aswang ang inilalagay nito sa kanilang bahay. Dahil sa pagiging abala namin sa aming trabaho ni Itay at malayo rin sa aming baryo ang aming trabaho, ay isang beses na lang kami sa loob ng isang linggo kung umuwi. Isang araw, umuwi kami ni Itay sa aming baryo at katulad ng dati, parang walang ipinagbago. Tahimik at payapa naman, kaya inakala naming walang problema. Ngunit nang sumapit ang hapon, ay biglang nagbago ang aura ng paligid ng aming baryo. Bigla itong naging mabigat. Alas 4 pa lang ng hapon, pero tila kakaiba na ang simoy ng hangin at parang ang daming mga matang nakatingin sa iyo sa lahat ng sulok ng baryo. Nakikita rin namin ang aming mga kababaryo na naghahabol ng oras at natataranta sa kani-kanilang mga ginagawa. Yung mga ina ay sapilitang pinapapasok na ng bahay ang kanilang mga anak at nagsasara na ng mga bintana at pinto. Alam ko naman na ganito na nga ang nangyayari sa aming baryo dahil sa mga balitang naririnig ko at nakikita. Ngunit nagpanggap pa rin ako na di ko alam at nagtanong sa mga kababaryo namin upang marinig ng aking ama ang mga nangyayari sa aming baryo. Naniniwala kasi ako na si Itay lamang ang makakatulong sa problemang kinakaharap ng aming baryo. Ngunit alam kong narinig ni Itay ang lahat ng mga pinag-uusapan namin ng mga kababaryo ko na tungkol sa pamiminsala ng mga aswang sa baryo namin. Ngunit nagulat lamang ako sa kanyang ginawa dahil tila wala itong narinig at pakialam sa mga nangyari. Hinayaan ko na lamang siyang makauwi na kami sa bahay at nang nasa loob na kami ng bahay ay hindi ko na natais at kinumpronta ko siya. Itay, alam kong alam mo na ang mga nangyayari sa baryo natin. Bakit wala kang pakialam? Hayaan mo sila anak. Hindi na natin problema yon. Kung kaya ko lang Itay nakalabanin sila, ginawa ko na. Ngunit hindi na kumibo ang aking ama at nagpatuloy na ito sa kanyang higaan upang makapagpahinga. Lumipas pa ang mga araw at hindi ko kinikibo si Itay dahil sa sama ng aking loob. Alam kong nauunawaan niya ang gusto kong ipaintindi sa kanya, ngunit tila wala lang itong pakialam sa paligid. Isang araw, nagulat ako sa sinabi ni Itay sa akin. Anak, pasensya ka na.
hindi na muna ako makakasama sa iyo sa trabaho dahil nais kong magpahinga na muna. Sige po, Itay. Wala naman pong problema. Nabigla ako sa aking narinig dahil ito ang kauna-unahan na nagpaalam si Itay sa akin na di na muna magtatrabaho. Si Itay kasi ang klase ng tao na kahit mamatay na sa sama ng pakiramdam ay hindi ito lumiliban sa trabaho dahil ayon sa kanya, mas nalilibang siya sa kanyang pagtatrabaho. Minsan nga, palagi niya pang sinasabi sa akin kung masama ang pakiramdam niya o kahit lagnat pa. Pag nagtatrabaho na siya, ay nawawala ito. Dahil sa pakiusap ni Itay sa akin na hindi na muna siya sasama, ay pumayag naman ako. Sa katunayan, ito ang gusto kong gawin niya upang makapagpahinga na siya sa paghahanap buhay. Matagal ko na nga siya pinagsasabihan na wag nang magtrabaho. Buti naman at ngayon magagawa na niya. Lumipas ang mga araw na ako na lang muna ang magtatrabaho at masaya naman ako dahil nakikita ko si Itay na nakakapagpahinga. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kung kailan nasa bahay lang si Itay ay mas pagod na pagod ito. Katunayan, humihilig pa ito sa pagtulog at tipong walang tulog sa buong magdamag. Dahil sa pagtataka, ay minanmanan ko si Itay kung ano ang kanyang ginagawa at ganun siya kapagod palagi. Isang araw, nagpaalam ako sa amo kong hindi na muna ako papasok kinabukasan dahil sa may kailangan akong puntahan na mahalaga. Pero ang totoo niyan, wala naman talaga. Rason ko lang yun para payagan muna ako. Hindi alam ni Itay, naliliban ako sa trabaho kaya mas may oras ako sa kanya na mamanmanan ko siya buong araw at gabi. Nang araw ngang yun ay nagpanggap ako na masama ang pakiramdam ko kaya hindi na muna ako papasok. Hinayaan naman ako ni Itay upang makapagpahinga kaya ang ginawa ko, natulog lang ako sa kwarto ko pero ang totoo, nagmamanman ako sa kanya. Sa tuwing papasok si Itay sa kwarto upang tignan ako kung tulog na ba, ay ipinipikit ko ang aking mga mata at nagpapanggap na natutulog. Maya-maya pa, nang masiguro ni Itay na tulog na ako, ay kinuha nito ang kanyang kahon at tulad ng dati, nakita ko na naman itong gumawa ng bilog at nagsulat ng mga simbolo. Pagkatapos nitong gumawa, ay nag-usal ito ng mga salita na hindi ko maunawaan. Matagal ang ginawa niyang proseso at paulit-ulit niyang pag-usal. Pagkatapos, ibinalik niya sa kahon ng kanyang mga gamit at tila parang walang nangyari. Nang sa tingin ko ngang wala na itong gagawin, ay natulog na muna ako upang makapagpahinga na muna. Nagising ako nang magbabandang 3:00 na ng hapon at nakita ko si Itay na hinahasa ang kanyang itak. Oy, Tay! Bakit mo hinahasa ang iyong itak? Wala naman anak. Kinakalawang na kasi. Medyo hindi ako komportable sa kanyang sagot. Wari ko, may inililihim ang aking ama at kung ano man yon, malalaman ko rin. Maaga akong nag-asikaso ng aming hapunan. Mga 5:00 pa lang ay tapos na kaming maghapunan. Wala naman akong napapansin kay Itay dahil pagkatapos namin kumain at makapagpahinga ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto upang matulog. Inakala ko ngang matutulog na ito kaya natulog na rin ako at inisip ko na baka mali ang aking hinala sa aking ama. Habang kasarapan ng aking pagtulog ay bigla akong nagising dahil sa mga ingay sa labas ng bahay. Natakot ako dahil baka aswang na naman ang mga ito at maulit-uli ang mga nangyari tulad sa pagkamatay ng aking ina. Nagmadali nga akong tumungo sa bintana ng aming bahay at sumilip sa maliit na butas at hindi nga ako nagkamali. Mga aswang ang nasa labas at marami sila
na namiminsala sa baryo namin at naghahanap ng mabibiktima. Dahil nga sa aking nakita, ay nagmadali akong tumungo sa aking ama upang ito'y gisingin. Ngunit nagulat ako dahil wala ang aking ama sa loob ng bahay. Kaya hinanap ko ito, ngunit hindi ko makita. Maya-maya pa, narinig ko ang pag-alulungan ng mga aswang na tila may kaaway. Lumipas pa ang ilang minuto, ay may narinig akong tila mga naglalaban sa labas ng bahay. Kaya sumilip na naman ako at nakita ko nga si Itay na kinakalaban ang mga aswang. Kahit may katandaan na si Itay, ay nagulat ako sa nasaksihan dahil sa angking diksi at bilis nitong ipinamalas laban sa mga aswang. Para siyang nasa edad 30 lamang sa lakas at liksi niyang kumilos. Kahit na mag-isa lang ito at napapaligiran ng mga aswang, ay nakakamangha na takot ang mga itong lumapit sa kanya at tila umiiwas sa aking ama sa tuwing nag-uusal si Itay ng mga orasyon. At yun naman ang pagtatakbuhan ng mga aswang. Tila takot itong marinig ang mga orasyong binabanggit ng aking ama. Dahil sa pinakitang abilidad ng aking ama, ay walang magawa ang mga aswang kundi ang umatras sa laban. Nang masiguro kong ligtas at tahimik na sa labas, ay binuksan ko ang pinto upang makapasok na ang aking ama. Dahil sa mga ginawa at pamiminsala ng mga aswang sa baryo, ay napagdesisyonan ng aking amang kalabanin at lipulin ang mga ito. Anak, napapanahon na siguro upang ituro ko sa iyo ang lihim ng ating angkan. Anong lihim, Itay? Nagpatuloy si Itay sa pagsasalita at ipinaliwanag sa akin ang lahat-lahat, maging ang lihim ng aming angkan at ang pagiging mambabarang. Mabibilang ang angkan namin sa kinakatakutan ng mga aswang, maging ng mga antingero o albularyo dahil sa taglay naming mga orasyon. Ipinaliwanag din sa akin ni Itay na kahit mga mambabarang ang aming angkan, ay wala kaming inagrabyado. Ang totoo, isa kami sa tumutulong sa mga nangangailangan. Subalit ayon sa aking ama, sa kabila ng kanilang pagtulong, ay sila pa ang napahamak. Ayon pa sa aking ama, kaya raw hindi ko na naabutan ang aking lolo at lola dahil umano sa pinatay ito ng mga taong bayan. Dati raw kasi masyadong naging matulungin ang kanyang mga magulang at madali itong lapitan. Dahil sa ganong estado ay hindi lingid sa buong lugar namin ang pagiging mambabarang nila dahil sa husay at kakaibang uri ng pambabarang. Ayon pa sa aking ama na kahit ang mga aswang o kapwa nito mambabarang ay kinakatakutan sila dahil sa lakas ng kanilang itim na kaalaman at abilidad. Maliban kasi sa mga insekto na kanilang mga alaga, ang katotohanan ay wala dito ang totoong barang at ginagamit lang nila ito upang panglansi sa kaaway at ginagamit ito upang gawing tagamanman. Nasa kanila kung dito ipadaan ang pambabarang, pero kung sa tingin ng aking lolo at lola na hindi mga ordinaryo ang kanilang mga makakalaban, gumagamit sila ng mga orasyon at usal. Pag ito raw kasi ang kanilang ginagamit, tiyak na ang kanilang pagkapanalo dahil mas doble ang lakas nito at sobrang mabisa na kahit mga albularyo ay natatakot na sila ay kalabanin. Naging kilala nga ang mga magulang ng aking ama bilang dalubhasang mga mambabarang, ngunit ginagamit nila ito upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa tuwing may ninanakawan ng mga hayop, mga sinasamantalang mga kababaihan o pinapatay ng walang dahilan, sila lolo at lola ang magiging kalaban. Sila rin ang takbuhan sa tuwing
may nabibiktima ang mga aswang at may mga nababarang ng walang kasalanan. Basta lahat ng kasamaan ay kanilang nilalabanan gamit ng kanilang itim na kaalaman. Dahil dito, marami sa tagakaliwa ang mas nagalit sa magulang ng aking ama. Ilang beses na rin kasi ang mga itong hinimok na makiisa sa kanila. Kahit bayaran pa sila ng malaking halaga, ay walang pagdadalawang isip na ito ay kanilang tinatanggihan. Dahil sa kanilang pagtanggi, ay mas lalong nagalit ang mga ito at hinangad ang kamatayan ng lolo at lola ko. Ngunit dahil sa lakas ng abilidad ng mga magulang ni Itay, ay binaliwala lang ng mga ito ang pagbabanta at nagpakampante. Ang hindi alam nila Itay, na nilalason na pala ng mga ito ang isipan ng mga tao, at sa tuwing may mga namamatay ay sila lolo at lola ang pinagbibintangan. Dahil dito, sa kanila nabaling ang galit ng mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya nagkaisa ang mga ito, napaslangin ang aking lolo at lola. Isang gabi, nagulantang raw si lolo dahil tila maraming tao sa labas ng bahay at nang kanya itong usisain ay nakita nito na maraming tao ang nakapalibot sa bahay at may mga dalang sulo at itak. Sobra ang galit ng mga ito at talagang balak na patayin sila lolo. Kaya nang makita ito nila lolo at lola, ay idinaan ito sa maayos na usapan. Lumabas nga sila at pinaiwan na muna si Itay sa loob ng bahay. Paglabas ng lolo upang makipag-usap sana, ay walang atubiling may sumaksak sa likuran ni lolo. At nang makita ito ni lola, ay walang pagdalawang isip na tinulungan si lolo. Ngunit kahit ito'y sinaktan at napahamak, kitang-kita ito ni Itay kung paano pinatay ang kanyang mga magulang sa musmus niyang isipan, at tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa ng mga oras na yon. Nang makita ng mga tao at maisagawa na ang pagpaslang sa mga magulang ni Itay, ay nagsiuwian na ang mga ito na parang walang nangyari. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay niya, ngunit walang tugon buhat sa mga ito. Bagkus, ikinatuwa pa ng mga ito na napaslang ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang ang tatay ko at 13 taong gulang pa lamang siya nang mangyari ang ganoong trahedya sa pamilya nila. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi balutin ng kumot at banig sila lolo at lola at mag-isang inilibing sa likuran ng kanilang bahay. Naging palaboy-laboy nga si Itay nang mawala ang kanyang mga magulang. Lumalapit siya sa mga kababaryo niya upang humingi ng tulong o makakain, ngunit itinataboy siya ng mga ito. Hindi man lang natumbasan ang ginawang pagtulong ng kanyang mga magulang sa mga ito. Bagkus, pati siya ay pinaranas ng hindi magandang pakikisama at kalupitan. Dahil sa sakit at sama ng loob ni tatay sa mga kababaryo niya, ay ipinangako niyang hindi niya susundan ang yapak ng kanyang mga magulang na maging matulungin sa kapwa. Anak, ito ang dahilan kung bakit ayaw kong makisali sa gulo. Dahil sa mga sinabi ni Itay, ay lubos ko siyang naunawaan. Masakit nga naman talaga para kay Itay ang ginawa ng mga tao sa kanyang mga magulang. Isipin mo, halos sila ang takbuhan at hingian ng tulong ng mga ito. At kahit na kailan, hindi sila ng mga ito tinanggihan. Kahit maitim na kakayahan at abilidad ang kanilang taglay, ay hindi naging dahilan upang makatulong sa mga nangangailangan. Pero Itay, kailangan ka po nila ngayon. Hindi mo ba sila tutulungan? Hayaan mo sila, anak. Ang mahalaga, ligtas tayo. Hindi na ako sumagot pa kay Itay at pumanhik na lang ako sa loob ng aking kwarto upang matulog. Naisip ko, kung ayaw ng Itay ko, ako ang tutulong. Ngunit paano?
Hindi ko alam ang ganong kaalaman at kakayahan. Lumipas pa ang maraming araw at mas lalong lumala ang mga nangyayari sa aming baryo. Maraming nabibiktimang mga kabataan at mga buntis ang mga aswang. At ayon sa narinig kong balita, maging ang albularyo sa aming lugar ay kasapi na ng mga ito. Umuwi ako ng bahay na mabigat at masama ang pakiramdam. Dahil naisin ko mang tumulong, wala akong kakayahang tumulong sa aking mga kababaryo. Pagdating ko sa bahay, ay nakita ko si Itay. Kaya walang pag-aalinlangang kinausap ko siya. Tay, pwede bang patawarin mo na sila? Kailangan ka nila ngayon. Ngunit nagpatuloy lang ito sa pagkakape at tila walang naririnig o reaksyon man lang sa aking mga sinabi. Nang makita ko ang kanyang ginawa, dumiretso na lang ako sa kwarto upang magpalit ng damit at nang makapaghanda na ng hapunan. Habang nagluluto ay napansin ko si Itay na pumasok ng silid at matagal ito bago lumabas at dumiretso sa pagkuha ng itak at hinasa. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano-ano dahil sa baka hinasa niya lang ito dahil kinakalawang na o mapurol na. Lumipas sa mga araw, may narinig akong bulong-bulungan ukol sa pagkamatay ng albularyo. Kaya nakiusyoso ko at napag-alaman kong baka mga aswang din ang pumatay rito. Hindi naman ako nagulat pa dahil pwede nga yung mangyari dahil kahit kailan, hindi mo dapat pagkatiwalaan ng mga aswang. Pwede kasing maging kaibigan ka nito, ngunit darating din ang araw na magiging pagkain ka ng mga ito. Pagdating ko nga ng bahay, ay mas pinili ko na lang na sarilinin ang aking mga nalaman at nabalitaan. Alam ko rin naman kasi na hindi interesado ang Itay at wala itong pakialam pa. Lumipas pa ang mga araw at napapabalita ang pagkapaslang ng mga aswang sa aming baryo. Ayon sa sabi-sabi ay may isang lalaki raw na gumagala sa gabi at nanunugis ng mga aswang. Dahil sa ganong mga pangyayari ay medyo nabawasan ang pamiminsala ng mga aswang sa aming lugar. Natuwa naman ako dahil unti-unti nang nagkakaroon ng katahimikan at nabawasan ang pamiminsala sa aming baryo. Dahil dito, masaya ko itong ibinalita sa aking ama upang maging siya ay makaalam sa magandang balita. Tay, may magandang balita po ako sa inyo. Ano yun, anak? May mga aswang daw na napapaslang ng isang hindi kilalang lalaki. Pero hindi na kumibo pa si Itay at nakita ko dito na tila natutuwa pa sa aking mga ibinabalita. Nakita ko sa kanya ang kakaibang aura dahil mababakas mo sa mukha nito ang kasiyahan. Katunayan, ngumingiti na ito sa akin at nakikipag-usap. Dahil sa pinakita ni Itay, ay nanibago nga ako sa kanya. Pero masaya ako sa kabilang banda dahil unti-unti ko nang nakikita ang saya sa kanyang mga mukha. Masaya nga kami nagkwentuhan ni Itay ng hapong yon at naramdaman ko sa kanya na may itinatago sa akin na lihim. Ngunit hinayaan ko na lamang ito dahil alam kong darating din ang panahon na aaminin niya ito sa akin at ipagtatapat ang lahat-lahat. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy ang pamamaslang ng mga aswang ng misteryosong lalaking yon sa aming baryo at sa mga kalapit pa nitong mga lugar. Dahil nga sa ginawa nito, nawala ang takot ng mga tao sa aswang at di na tulad ng dati na 6:00 pa lang ng hapon ay nasa loob na ito ng kani-kanilang bahay at wala ka nang nakikitang naglalakad pa sa labas ng baryo. Dahil nga sa mga pangyayari ay mas lalo kong nagka-interes na tuklasin kung sino ang misteryosong lalaking yon na tumutulong sa aming baryo. Nagpatuloy ang ganong kaganapan sa aming baryo kaya mas lalong naging maingat ang mga aswang sa kanilang pambibiktima. Isang gabi,
Napabangon ako buhat sa aking pagkakatulog. Buhat ng tinatawag ako ng kalikasan, kaya nagmadali akong tumungo sa aming banyo. Nang pabalik na ako, saktong nakita ko si Itay na papasok pa lamang mula sa labas at may hawak itong itak at nakatalukbong. Nakita ko rin na marumi ang mga paa nito, indikasyon na malayo ang pinuntahan nito. Hinayaan ko na lamang ito na makapanhik sa loob at nagmadali na akong bumalik sa kwarto at nagpanggap na tulog. Sa ngayon, may hinala na ako na ang misteryosong lalaking pumapaslang ng mga aswang ay ang aking ama. Ngunit nang makapagpahinga na kami, ay may mga kaluskos akong naririnig at yabag ng mga nilalang na nasa labas ng bahay. Kinakarit ang matatalas nitong mga kuko sa dingding, kaya alam kong mga aswang ang mga ito. Julio! Lumabas ka riyan! Boses ng isang nilalang na nakakatakot at pakiramdam ko ay sobra ang galit nito sa aking ama at sa pagnanais nitong mapatay si Itay. Nang akmang babangon na sana ako, ay nakita ko si Itay na hawak-hawak ang kanyang itak at walang pag-aatubiling lumabas ng bahay. Nandito ako! Magpakita kayo! Maya-maya pa'y nagsidagsaan ang maraming mga aswang at nilusob si Itay ng walang pag-aalangan. Sa isang iglap, nagkaroon ng labanan sa labas ng bahay at sa dami ng mga aswang ay kita ko ang pagiging dihado ni ama sa labanan. Kaya walang pag-aatubili akong kumuha rin ng itak at lumabas upang makipaglaban. Anak, bumalik ka sa loob. Hindi mo sila kakayanin. Hindi kita maaaring pabayaan, Itay. Patay na kung patay. Nagpatuloy ang labanan sa labas ng bahay at mas dumami pa ang mga aswang na nakikipaglaban sa amin. Nagkahiwalay kami ni Itay dahil sa dami ng mga ito, ngunit patuloy pa rin kami sa pakikipaglaban sa mga ito. Ramdam ko ang pagod sa aking katawan at halos mangalay na at mamanhid ang pakiramdam ko. Nang sipatin ko si Itay, ay nakikita ko rin dito na halos naghahabol na rin ito ng hininga dahil sa pagod na nadarama. Ngunit ang ginawa ko ay nakitang pagkakataon ng mga kalaban. Walang ano-ano ay bumaon sa aking katawan ang matatalas na mga kuko ng mga aswang at nang makita ito ng aking ama ay nagmadali itong sumaklolo sa akin. Nawalan ako ng malay at paggising ko ay umaga na at may benda na ang aking katawan. Hirap din akong makagalaw dahil sa lalim ng aking mga sugat. Anak, bakit ka pa kasi lumabas? Alam mo namang mga aswang ang ating mga kalaban. Tay, pasensya na. Nais ko lang po kasi makatulong. Hindi na nagsalita pa si Itay at kinuha ang kanyang kahon sa ilalim ng higaan. Napapanahon na siguro, anak, na ituro ko na sa iyo ang mga bagay na ito. Binuksan ni Itay ang kahon at may itim na bote ang kanyang kinuha at ipinatak sa aking mga sugat. Walang ano-ano. Nagulat ako sa mga nangyari dahil kusang humilom ang aking mga sugat na tila hindi nagkaroon ng mga pinsala. Ganyan kalakas ang ating tangang abilidad, anak. Tumayo ka na riyan dahil napapanahon ng malaman mo ang mga ito. Opo, Itay. Masusunod po. Sinubukan kong bumangon at hindi ako makapaniwala ang kaninang hindi ko maigalaw na katawan. Ngayon ay walang kahirap-hirap na naigagalaw ko na. Sumunod ako sa aking ama at pumunta kami sa bundok kung saan may isang malaking puno ng akasya malapit sa ilog. Dito ka mag-iinsayo, anak. Alam kong babalik ang mga iyon upang paslangin tayo. Opo, Itay. Nagpatuloy ako sa pagsasanay bilang isang mambabarang habang si ama ay abala sa pagtatayo ng aming pansamantalang matitirhan.
Nang matapos si ama sa kanyang ginagawa, ay itinuturo niya sa akin ang mga usal at iba pang orasyon na 10 beses na mas malakas kaysa sa mga natural na mga mambabarang. Tandaan mo anak, ang mga usal na ito dahil ito ang mas malalakas. Opo itay, masusunod po. Ipinakita ni itay sa akin ang lakas ng kapangyarihan ng aming angkan bilang isang mambabarang. Masasabi mong hindi kami pangkaraniwang mga mambabarang lamang, kundi na sa aming pamilya ang mas nakakatakot na ganitong uri ng pambabarang. Dahil sa taglay naming kakayahan at abilidad, kahit na sino ay kayang-kaya naming paluhurin at pasunurin. Sa isang orasyon lamang na ginawa ni itay, nakita ko kung paano ang kahoy na kanyang inusalan ay natuyo at namatay. Dahil din sa kanyang usal, ay walang kahirap-hirap na nagagawa niyang maglakad sa ibabaw ng tubig. Nagagawa niya ring utusan ang mga hayop at mga insekto. Nakita mo na anak, natatangi talaga ang ating abilidad. Papaano niyo po nagagawa ang mga yan itay? May dugong engkantong mambabarang tayo anak, kaya ganyang kalakas ang ating abilidad. At doon nga ipinaliwanag ni itay sa akin ang aming pinagmulan. Ang aking lola pala ay isang engkanto at ang aking lolo ay nahahanay sa lahi ng mga mambabarang. Nagkaroon ito ng ugnayan hanggang sa naging magkasintahan at naging mag-asawa. Dahil nga sa taglay ng mga itong kakayahan at pinagsanib na kapangyarihan, ay mas lalo nilang napaglinang ang kanilang mga abilidad. Kaya mas naging makapangyarihan ang mga ito. Ngunit sa kabutihan nila ito ginamit at sa pagtulong sa kapwa. Masaya naman raw ito na makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa kabila ng kabutihang loob ng mga ito, kasamaan pa rin ang iginanti sa kanila. Sabi ni itay sa akin na siguro nasa dugo pa rin namin ang pagiging matulungin. Dahil kahit siya na pinipilit na walang pakialam dahil sa ginawa ng mga tao, ay hindi niya pa rin maiwasan ang tumulong sa mga nangangailangan. Sige anak, sanayin mo pa ang iyong kakayahan upang mas maging malakas ka. Opo itay. Inabot ako ng halos 1 linggo bago ko maisaulo ang lahat ng usal na dapat kong makabesa at dapat kong matutunan. Sa umpisa sobrang nahirapan talaga ako. Ngunit paglipas ng mga araw ay unti-unti nang mas nagiging madali ang lahat sa akin. Itay, handa na po ako makipaglaban sa mga aswang. Mabuti kung ganun anak. Napagdesisyonan namin ni itay na pagsapit ng gabi ay saka kami bababa ng bundok upang alamin ang sitwasyon ng aming baryo. Maghapon kaming naghanda at nag-usal ng mga orasyon upang mas palakasin pa ang aming abilidad at kakayahan. Pagsapit nga ng takip silim, ay dahan-dahan na kaming bumaba ng bundok at nagmasid sa buong paligid ng aming baryo. Dahil halos 1 linggo kaming wala sa aming baryo, ay malubha na ang pamiminsala ng mga aswang maging sa kabilang baryo. Nakaramdam ako ng galit sa mga ito at sa mga ginawa nitong pamiminsala sa mga tao. Kaya buo na ang aking pasya na ngayong gabi. Tatapusin namin ang pamiminsala ng mga ito at lahat ay papaslangin. Sumapit ang gabi at may nakikita na kaming mga aswang na umaaligid sa baryo. Kaya tahimik kaming nagmanman ni itay. Anak, huwag ka munang gumawa ng aksyon. Hintayin nating magpakita ang kanilang pinuno. Opo itay. Ilang oras pa ang lumipas. Nakikita na namin na mas parami pa ng parami ang mga aswang at walang ano-ano'y nakita na namin ang pinuno ng mga ito. Anak, humanda ka na dahil nandyan na ang kanilang pinuno. Opo itay, nakahanda na ako. Wala kaming sinayang na oras
at sinugod namin ni Itay ang mga aswang. Dahil sa aming ginawa ay nabulabog namin ito at nagkaroon ng matinding labanan. Ha! Kayo na naman! Kulas, ito na ang gabi ng katapusan nyo. Sa isang kumpas ng kamay ng pinuno ay lumusob na naman ang mga aswang at nagpatuloy ang matinding labanan. Dahil sa bilis at liksi ng mga aswang ay nahirapan kami ni Itay na mapatay ang mga ito. Nakikita ko rin na nangihina na si Itay dahil sa kapaguran at dala na rin ng katandaan. Kahit ako man ay nakaramdam na rin ng pagod nang walang ano-ano ay may kinuhang maliit na bote ang aking ama sa kanyang bulsa. Anak, saluhin mo! Bilisan mong inumin! Opo, Itay! Sinalo ko agad ito at walang pag-aatubiling ininom. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng panibagong lakas kaya ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban. Dahil sa bagong lakas ko, ay marami sa mga aswang ang aking napapaslang ng walang kahirap-hirap. Maya-maya pa'y sumugod na rin ang kanilang pinuno at nasugatan nito ang aking ama ng maluba. Humanda ka ngayon, Julio, dahil tatapusin ko na ang buhay mo. Ngunit nang makita ko ang ginawa ng kanilang pinuno sa aking ama at pag-akma nitong lulusob muli, ay nag-usal ako ng mga orasyon. Aray! Anong nangyayari sa akin? Ito na ang huling gabi mo dahil uubusin ko na kayo! Nag-usal ulit ako ng isa pang orasyon at tuluyan na ngang binawian ng buhay ang kanilang pinuno. Dahil sa mga nangyari, nagpumilit na tumakas ang ibang mga aswang. Ngunit hindi ko na ito pinagbigyan pa at pinahintulutan at lahat sila ay aking inubos. Kinabukasan, pumutok ang balita sa aming baryo sa pagkamatay ng maraming aswang dahil sa aming ginawa ni Itay. Napag-alaman din ng aming mga kababaryo na dahil sa taglay naming kaalaman na pambabarang ay nagapi namin ang mga ito. At dahil sa aming ginawang pagtulong ay naunawaan ng mga ito na hindi kami ang banta sa kanila. Bagkus, isa kami sa mga kaibigan at kami ang magiging takbuhan nila sa oras ng pangangailangan. Kung kaya't buong puso kaming tinanggap at pinasalamatan at namuhay kami ng tahimik at mapayapa. Wakas.